Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon po ang unang linggo sa panahon ng Kwaresma. Upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay, ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumain rin siya para sa kanyang asawa, at kumain din ito. Nagkaroon sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad, kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinagwalang sala, kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawi ang iyon. Kaya't kung paano nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi niya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang Sumagot si Jesus,
Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala din siya ng diablo sa isang napakataas sa bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon po ay sinisimula na natin ang unang linggo sa panahon ng Kwaresma. At nasabi ko nga po noong Ash Wednesday, ang goal ng Lent o ng Kwaresma, tayo ay mag-prepare sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Diyos. Pero para magbalik loob ka sa Diyos, kinakailangan mo na munang umiwas sa tukso. Kaya po sa atin pong mga pagbasa, mula po sa unang pagbasa at sa atin pong ebanghelyo, narinig natin kung paano kinalaban o paano tinreat ng ating Panginoon itong tukso na ito. No? Natukso na ba kayo? Pag sumagot kayo ng hindi, babatuhin ko kayo ng sapatos. Lahat tayo tinukso na. And ever since yung unang-unang panahon pa, temptation has been around. That is why in the book of Genesis, it is recorded that Adam and Eve, our first parents, were also tempted. Pero mga kapatid, kakaiba yung kanilang kasalanan. Kakaiba. Kasi po mga kapatid, hindi natin sila kamuka. Alam niyo po bang ang ating mga magulang ay hindi natin kamuka? Ang ibig sabihin, they are intellectually higher than us. Pero mga kapatid, kahit na sila ay mas matatalino, meron silang ginawang kasalanan. Ang kasalanan ba ay yung pagkain ng bunga? Hindi yun. Hindi nga pinangalanan Hindi importante yun. Ang importante na dapat nating tingnan, ang kasalanan na ginawa nila, yung pinatulan nila yung ahas doon sa kasalanan, doon sa pagkain ng bunga, dahil inalok sila na kayo ay magiging Diyos din. So, Father, anong kasalanan doon? Ang kasalanan doon, they want to be like God without God. Nakita niyo yun? They want to be like God without God. Kasi paano sila magiging Diyos? Pag kinain nila yung bunga. Hindi nga pinangalanan Basta pag ginawa niyo yan, magiging Diyos kayo. Magagawa niya ang gusto niyo. Magiging parang Diyos kayo. Bakit ba dumating si Jesus? Alam niyo po ang sabi mga kapatid ng mga ama ng simbahan, God became man so that man can become like God. Sino ba si Jesus? Pangalawang persona ng Santissima Trinidad. Diyos ba si Jesus? Diyos siya. Kaya siya nagkatawang tao para tayo ay maakay din niya sa pagiging kawangis niya. Itong si Adan at Eva, pinili nila na imbis na maging Diyos kasama ng Diyos, bunga yung pinili nila. They want to achieve that level without God's help. And that is the essence of original sin, mga kapatid. Kapag sinabi mong original sin, Father, ano bang kasalanan? Ano ba yung original doon? Ano ba? Disobedience ba? Ano ba ang kasalanan? Oo, disobedience, pero there's a specific kind of disobedience. Gusto nilang mabuhay nang wala sa piling ng Diyos.
At gano'n ang ginagawa natin every time pumapatol tayo sa tukso. At sa ating ebanghelyo, mga kapatid, may tatlong tukso na hinain ang Diablo sa ating Panginoon. Ang unang tukso, gawin mong tinapay ang bato. Satan is being very reasonable here. Di ba? Pagka pinakinggan mo sa sana, he is very reasonable. 40 araw at 40 gabi ka nang hindi kumakain. May kapangyarihan ka naman. Bakit hindi mo gawing bato? Hindi mo gawing tinapay yung bato? Kayang-kaya mo naman yan. Ano po ang sagot ng ating Panginoon? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. How will we understand that? Paano natin iintindihin yon, mga kapatid? Ang temptation na ibinibigay ni Satanas sa ating Panginoon is the temptation of consumption. Consumption. Kapag ka nabanggit yung consumption, mga kapatid, maiisip natin yung tinatawag na consumerism. Ano ba yung consumerism? Pagbili ng mga material ng bagay. Accumulation of wealth, accumulation of material things. Bakit? Kasi sa tingin natin, may mga tao na ang tingin na kapag in-acquire ko to yung mga bagay na ito, pag nagkamit ako ng mga maraming bagay na ito, pagkain, damit, kayamanan, posisyon, I will be fulfilled. I will be satisfied. Satisfaction. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, hindi ka lang dyan mabubuhay. Ang tunay na kaganapan ng buhay mo at ang tunay na satisfaction ay nanggagaling lamang sa Diyos. Ilang sapatos na ang pinangarap niyong bilhin? Na nasabi niyo sa sarili niyo na kapag ka nabili ko itong sapatos na to, napakasarap sa paa. At hindi na ako bibili kahit kailan pa ng sapatos. Pero pagkalipas ng ilang buwan, nakakita ka na naman ng bago, bumili ka na naman. Damit. Pag nabili ko tong damit na to, okay na ako. Pero nung nakamit mo na, naghahanap ka pa rin ng bago. Yun ang mangyayari sa material na bagay. You will continue to accumulate things without being satisfied. At bakit hindi tayo nasasatisfy? Sinasabi po ng mga santo na sa ating puso, mayroong isang maliit na puwang. At yung puwang na yon ay ang Diyos lang ang makakapuno. Kahit anong itapal mo dyan, hindi yan mabubuo. Diyos lang ang pwedeng pumuno niyan. At lalong hindi yan mapupuno ng material na bagay. Whether it be food, whether it be clothing, whether it be riches, hindi yan. Diyos lang. And that is the first temptation. Pangalawa, mga kapatid, ang ating Panginoon ay dinala sa pinakamataas na bahagi ng templo sa lungsod ng Jerusalem. At sinabi sa kanya ng Diablo, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ang sabi ng Diyos, iingatan kanya na ikaw ay huwag matisod sa bato. Isusugo niya ang kanyang mga anghel para huwag kang matisod sa bato. Ibig sabihin, magiging safe ka, maliligtas ka. What is the temptation there? Ang temptation doon, mga kapatid, ay yung tinatawag nating instant salvation, instant grace. Father, medyo magulo. Paano ba natin iintindihin ito? Okay. May mga kakilala ako, may mga kakilala kayo, I know na may mga kakilala na kayo na nagsasabi na kahit hindi ako nagsisimba, kahit na patuloy akong gumagawa ng kasalanan, basta hindi ako nananakit ng ibang tao, okay pa rin ako at mapupunta ako sa langit. Tama ba yun? That is a tricky question. Di ba wala ka namang sinasaktan? O nagkakasala ka, ikaw lang. Pero tinuturo sa atin, ang Diyos ay loving, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay forgiveness, ang Diyos ay love.
So magpapatuloy ka lang gumawa ng masama, putting into your mind na gano'n ang klase ang Diyos natin. Pero mga kapatid, mali yun. Mali. Kasi easy way out. That is an easy way out. Instant grace. Instant salvation without consequences. Bakit ba nagkatawang tao si Jesus? Nagkatawang tao si Jesus para iligtas tayo. Pwede naman niya tayong iligtas na sang ganun lang. Di ba? Naisip niyo ba yun? Diyos naman siya. Pero bakit kinakailangan niyang magkatawang tao? Bakit kinakailangan niyang pagtaksila ng mga kaibigan? Bakit kinakailangan niyang i-endure yung pinag-uusapan sa siya nire-ridicule? Bakit niya kinakailangang magpakasakit? Bakit kailangan niyang ipako sa krus? Bakit kinakailangan niyang mamatay? Because God is teaching us not the easy way out, but the only way out. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesus? I am the way, the truth, and the life. Hindi tayo maliligtas ng shortcut. Kailangan nating pagdaanan yung repentance, kinakailangan nating pagdaanan yung sacrifice, kinakailangan nating pagdaanan yung mamatay sa sarili. And the devil is tempting Jesus na kaya ka namang iligtas, madali lang yan. And that is the second temptation. Huwag tayong palilin lang na hindi na ito ay madali. Ano ang sabi ng Panginoon? Para sa mga gustong makapunta sa kaharian ng Diyos, kinakailangan silang dumaan sa makipot na pintuan. Kung di ka yuyuko, kung hindi ka maggaganon, magsisiksik, at hindi ka magiging uncomfortable dahil sa pagnanais mo na makasunod sa kalooban ng Diyos, hindi pa rin tayo maliligtas. And then lastly, mga kapatid, gising pa ba kayo? Hoy, mahaba itong sermon ko na to. Kakaiba. Usually, maaga. Pero mahalaga kasi ang first Sunday of Lent. And lastly, the third temptation is the temptation against power and the temptation for control. Father, anong temptation for control? Hindi ba ang pinakita ni Satanas kay Jesus? Ang ipinakita niya lahat ng kahirian, lahat ng kayamanan. And what does that mean? Power, authority, and control. Pagka ikaw ay sumamba sa akin, ibibigay kong lahat sa iyo yan. Kung gusto mo ng mga titulo, ibibigay ko sa iyo yan. Kung gusto mo ng posisyon, ibibigay ko sa iyo yan. Kung gusto mong maging hari, kung gusto mong maging emperador, kung gusto mong pamunuan lahat, ibibigay ko sa iyo yan. Basta lumuhod ka lang at sambahin ako. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa huling temptation? Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At sa kanya sinabi, hindi pala nakalagay dito, after nun, lumayas na si Satanas. Pero babalik uli siya. The last temptation is challenging Jesus' conception of what authority means. Kung akala natin na ang mga posisyon, ang kapangyarihan, ang kayamanan ang magbibigay sa atin ng fulfillment in exchange for our faithfulness sa Diyos, hindi po iyon mangyayari at hindi yun totoo. It's another lie. Mga kapatid, hindi naman po nagbago ang temptation ni Satanas. Kung paano niyan tinukso ang ating unang mga magulang, ganon din niya tayo tinutukso. Kung what happened to them is continually happening to us, hindi nagbabago ang tactic. Pero ano ang bago sa atin bilang mga Kristiyano? Nariyan si Jesus para tayo ay
tulungan. Ano po ang sabi sa ikalawang pagbasa ayon po kay San Pablo? Na ang tagumpay ay matatapo natin sa pamamagitan ni Kristo. Kung natutukso ka, don't consult yourself. The devil is smarter than you. Huwag. Hindi ka pwedeng makipag-diskusyonan sa kanya dahil mas matalino sa sayo. Remember, Satan is an angel. Do not even consult other people regarding temptation and sin. Kasi they are as frail as you. Ang dapat natin gawin, tumawag tayo sa Diyos at magdasal. Pansinin niyo po mga kapatid, ang lahat ng tukso na inihain ni Satanas ay tinugunan ni Jesus ng salita ng Diyos. Kaya you must know your scripture. Si Jesus may bala. Kayo ba may bala kayo? Ano bala natin? Wala. Ang mga malalaman mo raw kapag ka ang Bible ay sa Katoliko dahil bagong-bago pa. Malinis. Ay, hindi pala malinis. Bago pero maalikabok. Ano? Pag amoy kilikili yan, yung Bible na yan, sa born again yan. Kasi laging nakaipit dito, laging dala-dala. Okay. Basahin ang Biblia. At least focus on one gospel this Lent. Alam ko pong hindi naman lahat sa atin ay reader. Pero mamili kayo ng ebanghelyo, 4 yan. And I suggest the shortest, the Gospel of St. Mark. Basahin niyo yun. Less than 15 chapters. Kayang-kaya niyong basahin kahit every day during the season of Lent. Para alam natin kung anong sinasabi ng Diyos sa atin. Alam natin kung paano natin ipagtatanggol ang ating mga kaluluwa, ang ating mga isip sa tukso ng demonyo. Okay? So, minsan may nagsasabi sa akin, Father, napakabilis ng sermon nyo. May nagsasabi po nun eh. Bilis-bilis ang magmisa niyan. Pag naman matagal akong magmisa, mga nakasimangot naman. Hindi ko alam kung saan ako, ano ba? Ano? So, ang mahalaga na kapag ninilay tayo sa salita ng Diyos at samantalahin natin ang pagkakataon ngayong Kwaresma para maging kalugod-lugod para sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon po ay gaganapin natin ang pagtatalaga sa pamunuan ng mga komisyon ng ating pong inihahandang parokya. Kahit na may iba't ibang anyo ng paglilingkod, isa pa ring paglilingkod ang pinatutungkulan. Kaya sa gabing ito ay manalangin tayo sa Diyos upang basbasan ang mga itatalaga sa kanilang pamumuno sa mga komisyon na atin pong inihahandang parokya. Sa harap ng ating Panginoon kung saan ang paglilingkod ay itinuturing na bokasyon at hindi lamang tungkulin, atin pong kilalanin ang mga individual na patuloy na tumutugon sa tawag ng pananampalataya at paglilingkod nang may kababaang loob, pagkakaisa at malasakit sa ating sambayanan at simbahang Katolika. Atin pong buong galang na ipinakikilala ang pamunuan para sa taong 2026 hanggang 2028, katuwang sa pagpapaunlad ng buhay espiritual at pastoral ng ating inihahandang parokya. Pasca, Tagapangulo, Sister Rosario C. Tolentino. Pangalawang Pangulo, Sister Socorro Perla S. Punsalan.
Kalihim, Sister Teresita D. Santiago. Ingat Yaman, Sister Alona Cruz. Bible Apostolate, Tagapangulo, Sister Sheila Maris Bernardo. Pangalawang Pangulo, Sister Jovian Morales. Kalihim, Sister Caroline Jacinto. Apostolado ng Panalangin, Tagapangulo, Sister Clarita V. Permo. Pangalawang Pangulo, Sister Nida R. Flores. Kalihim, Sister Candida Romera. Ingat Yaman, Sister Liberty V. Sevilla. Tagasuri, Sister Zenaida De Leon. Mga tagapagbalita, Sister Maria Teresa Filoteo at Sister Regina Cruz. Soldiers of Christ, Tagapangulo, Sister Maria Victoria del Rosario. Pangalawang Pangulo, Sister Vanji del Rosario. Kalihim, Sister Ann Nikki Ramos. Ingat Yaman, Sister Analisa Perez. Tagasuri, Sister Marcelita Manuzon. Cluster Leader Angat Chapter, Sister Maribeth de Guzman. Cluster Leader Malolos Chapter, Sister Felisa Afable. At Cluster Leader Plaridel Chapter, Sister Joanna Bautista. Ngayon po ay maaari nang humanay ang mga miyembro ng komisyon sa gitnang bahagi, Komisyon ng Apostolado ng Panalangin, Pasca, Bible Apostolate at Soldiers of Christ. Tatayo po ang lahat at haharap po dito sa harap ng altar. Haharap po kayo dito sa harap ng altar. Mga kapatid, ikinagagalak ng Panginoon at maging ng kanyang sambayanan ang inyong pagkakaloob ng sarili sa paglilingkod. Bilang patunay ng inyong kagustuhan at kahandaan sa paglilingkod, ipahayag ninyo ang inyong maging dapat na panuntunan bilang mga Kristiyano. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ba kayo kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos na ating Panginoon, nagkatawang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Birheng Maria, ipinako sa krus, namatay at nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nabuhay muli sa ikatlong araw, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at mula roon ay paririto upang hukuman ang mga nabubuhay at namatay. Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Ito ang ating sinasampalatayanan, ang misteryo ng ating pananampalataya na ipinagdarasal ng inang simbahan sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon at dako, sa ngalan ni Jesucristong ating Panginoon. Amen. Ngayon po ay papahayag natin ang panalangin at pagtatalaga para sa ganap na paglilingkod. Panginoon naming Diyos, Ikaw na nakababatid sa mga lihim ng aming puso, halina't punuin mo ako sa diwa ng katapatan at pagtatalaga ko ngayon sa iyo ng aking sarili. Panginoon, nais kong maglingkod sa iyo ng buo kong puso, ng buo kong kaluluwa at ng buo kong lakas. Pinagkakatiwala ko ang aking sarili sa banal mong kalooban habang sinisikap kong maging ganap na tulad mo.
Naway pagsikapan kong magampanan ng buong husay ang lahat ng aking gawain. Naway pagsikapin kong mamuhay sa diwa ng banal na karalitaan at kababaang loob. Naway pagsikapan kong maging masunurin at bukas sa hiwaga ng iyong tinig sa kalooban ko, handang tumalima sa anumang hilingin mo sa akin. Panginoon, namamangha ako sa hinirang mo ako sa iyong banal na karunungan upang maging instrumento ng iyong mapaglinghang pagliligtas. Lahat nawa ng gawain ng aking mga kamay, pati na ang aking mga kabiguan at pagkadapa ay maging pampaalsa upang maitatag ang pinakamimithing kaharian mo. Pagpalain mo ako ngayon ng iyong masaganang pag-ibig, samantalang nangangako akong maging kaibigan, alagad at banal na sugo mo. Naway maisabuhay ko sa tuwina ang pagtatalagang ito, sa iyong ngalang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang atin pong mga lingkod. Panalangin ng Bayan. Mga kapatid, buo ang pananalig na sa kabila ng ating mga kahinaan, diringgin at pagbibigyan pa rin ng Diyos ang ating mga dalangin. Ang atin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa simbahan, upang tularan niya si Kristong Panginoon sa paglaban sa tukso at kasamaan, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang ituring nilang ang karahasan at pagtapak sa karapatang pantao ay taliwas sa pagiging tunay na lingkod ng bayan, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga nahaharap sa hirap at pagsubok, upang maging kanilang kalasag ang pananalig at pagtitiwala sa mapagmahal na Diyos, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ating sambayanan, upang maiwaksi natin ang pagkakahati at maging daan tayo ng pag-uusap tungo sa pagbubuklod ng lahat, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga kapatid nating yumao, upang sa pagkamatuwid ng Panginoong Hesus, makibahagi sila sa kanyang tagumpay, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan at pakinggan. Matutuhan nawa naming tanggihan ang alok ng sanlibutan na makapagpalayo sa amin sa pagsunod sa iyong banal na kalooban sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa aking kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Iligtas mo kaming tanan, Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damhin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nayalay ng banal na misa, mamayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.